Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-request ng delivery ng inyong mga plate number kung kayo ay second owner na ng inyong sasakyan. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kung kayo ay nahihirapan na makakuha ng bagong plate number or maipa-deliver sa inyo yung bagong plate number ninyo kasi hindi kayo yung first owner. So bali nabili nyo na po yung sasakyan, kaya ang video na to ay para sa inyo. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang LTO tracker. At pagkatapos hanapin lang natin itong LTO tracker. So ito po yon. So i-click nyo na lang po yan. And then may makikita kayong disclaimer for foreign clients. So kung kayo ay foreigner, basahin nyo na lang po ito. Pero kung hindi, i-click nyo na lang po itong got it. And then makakapasok na tayo dito sa LTO tracker. By the way guys, dito pwede kayong mag-track ng inyong driver's license. I-type nyo na lang po dito. Pero sa ngayon, ang gusto nating i-track ay yung plate number natin para may pa-deliver sa atin. So, i-click lang natin itong plate number dito sa taas. And then may makikita na tayong ganito. So, dito kailangan nating i-type yung plate number ng ating sasakyan. And by the way guys, kung hindi nyo pa alam yung plate number ng inyong sasakyan, check nyo na lang po sa CRR Certificate of Registration ninyo. May nakalagay po na MV number dyan. So yun po yung ilalagay ninyo dito kasi pwede pong MV number yung ilalagay dito. Pero kung hindi pa rin kayo makaproceed gamit ang MV number ng inyong sasakyan, pwede nyo i-check sa OR or original receipt ng inyong sasakyan. Merong nakalagay na plate number doon. Pwede nyo pong ilagay dito. So kung nakalagay na kayo ng plate number ninyo dito or yung MV number, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I expressly consent para ma-checkan. So ganyan, tinakpan ko na lang yung plate number ko na nilagay. So kung okay na yan at wala ng problema, i-click nyo na po itong track and check availability. At pagkatapos kung ganito yung makikita ninyo, your plate number is produced. So ibig sabihin yan na pick up na or nakuha na yung plate number ninyo. So makikita nyo naman po dito kung saang LTO branch na pick up or kinuha yung plate number ninyo. So i-double check nyo na lang po maigi kung nakuha na or hindi pa. Pero kung ganito naman yung makikita ninyo, your plate number is ready. So ibig sabihin yan, available na at pwede nyo nang kunin yung plate number ninyo. So bali may dalawang option kayo sa pagkuha nito. So pwede kayong pumunta diretso sa LTO branch na nandito. So ito yung address ng LTO branch kung saan yung plate number ninyo. So pwede din kayong mag-set ng appointment para pagpunta ninyo doon, automatic na kayong kukuha na lang ng plate number ninyo. Pero ngayon ang pag-uusapan natin kung paano ipa-deliver yung plate number natin. So dito i-click na lang natin itong deliver my plate. At pagkatapos niyan, meron kayong kailangang fill upan na shipping information. So dito pag-usapan natin kung kayo ay second owner. So bali ang ilalagay ninyo dito sa shipping information ay pangalan na ninyo mismo, hindi na pangalan ng first owner. So ilagay nyo po dito yung first name, last name at middle name ninyo. And dito sa baba, kung meron kayong suffix kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo po dito. Pero kung wala, i-click nyo na lang po ang NA. At pagkatapos dito sa baba, maglagay po kayo ng email address ninyo. So make sure mas maganda active yung email address na ilalagay ninyo. At dito naman sa baba, maglagay din kayo ng active na cellphone number ninyo. Para kung sakaling tatawagan or ite-text kayo ng rider na magdi-deliver nito, automatic nyo pong marireceive yon. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pagpili ng courier na magdi-deliver ng inyong plate number. So kayo nang bahalang pumili kung saan kayo komportable. Pero sa akin, ang ginamit ko ay itong GoGo. At pagkatapos yung pumili, may makikita kayong kailangang fill upan na delivery address dito sa baba. So, kailangan yung fill upan yan. So, i-click nyo na lang po ito and then kayo nang bahalang pumili dyan kung saang region, province, city and municipality and barangay ninyo gustong ipa-deliver yung plate number ninyo. Then after nyong malagay yung delivery address, automatic nyo pong makikita ang postal code dito. So automatic na pong ilalagay yan dyan. So pagkatapos nyan, dito naman tayo sa paglalagay ng address line 1.
So dito ilagay nyo na lang po kung ano yung street, subdivision, block number, ganyan sa address line 1 ninyo. At dito sa address line 2, kung meron kayong room number, unit number, pwede nyo pong ilagay dito. Pero kung wala, wag nyo na pong lagyan kasi optional lang naman ang address line 2. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay or pag-a-upload ng supporting documents. So una na kailangan ninyong i-upload ay valid ID. So dito kailangan ninyong picturean yung valid ID ninyo at i-click nyo itong upload photo. Or kung hindi kayo nakapicture, pwedeng direct na kayong mag-picture dito. So i-click nyo na lang po itong capture photo. At kung nakapag-upload or nakapag-picture na kayo, automatic nyo na po makikita yung valid ID na pinicturean ninyo dito. So ngayon dito naman tayo sa baba sa pag-upload ng Certificate of Registration. So ganun pa rin, kung meron na kayong picture ng Certificate of Registration ninyo, i-click nyo na lang po itong upload photo. Pero kung wala pa, pwede kayong mag-direct ng picture dito. So i-click nyo itong capture photo. At kung nakapag-upload na kayo, i-double check nyo na lang po yung picture na lumabas dito kung klaro at nababasa ba lahat ng mga details sa Certificate of Registration na sinubmit ninyo. Kasi kung may mga details na hindi klaro, may posibilidad na hindi ipapadeliver ni LTO yung plate number ninyo. At kung okay na, dito na tayo sa baba sa pag-a-upload ng supporting document. Dito guys, may nakalagay na optional. Pero sa video na to, ang ituturo ko sa inyo kasi second hand na sasakyan yung nabili ninyo at second owner na kayo. So dito kailangan nyo talagang mag-submit ng supporting document. So kapag ganun, ang tanong kung ano yung supporting document na kailangan ninyong isubmit. So ang kailangan ninyong isubmit ay notarized na deed of sale. So take note guys, dapat nakanotaryo po yan. Kasi kung hindi nakanotaryo yan, hindi po tatanggapin ni LTO at hindi po ipapadala yung plate number ninyo. So dito kung meron na kayong nakanotarized na deed of sale, i-click nyo na lang po itong add supporting document. And then may makikita po kayong ganito. So dito i-click nyo na lang po itong upload photo at i-upload nyo yung picture ng deed of sale na nakanotaryo na. And then may makikita na kayong ganito. So ngayon, for example, kayo ay pangalawa, pangatlo, or pang-apat na owner. So kailangan ninyong mag-submit ng isa or dalawa or tatlong deed of sale. So dito kailangan nyo ulit i-upload yung pangalawang deed of sale galing sa second owner kung meron. Pero kung kayo yung second owner, yun na lang po yung isubmit ninyo. Pero kung kayo ay third or fourth owner, kailangan yung isubmit lahat ng mga deed of sale na meron kayo. So pwede nyo po ulit i-click itong add supporting document kung meron pa kayong mga documents na gustong isubmit. Kung marami talaga kayong supporting documents na gustong isubmit, i-click nyo na lang nang i-click itong add supporting document. At kung okay na, pwede nyo nang i-click itong continue to checkout. At may makikita kayong payment checkout dito. So makikita nyo yung information ninyo, yung delivery from, tapos shipping address, kung saang address ipapadeliver, at makikita nyo rin po dito kung magkano yung mababayaran ninyo sa pagpapadeliver ng plate number ninyo. At kung okay na, dito na tayo sa baba sa pagpili ng payment option. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung payment option na gagamitin ninyo. Pero sa akin, ang gagamitin ko ay GCash, kaya ito yung i-click ko. And then may makikita kayong ganito dito sa baba. So basahin nyo na lang po lahat yung notice to client na nandyan. At kung okay na, i-click nyo na po itong pay now, itong nasa baba. And then may makikita tayong important notice dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. And dito sa baba may makikita tayong continue to payment. So i-click nyo na lang po yan. And then may makikita kayong ganito. So kung gusto nyo i-direct sa inyong GCash account, i-click nyo na lang po itong open and GCash. At pagkatapos antay-antayin nyo na lang kasi maglo-loading yan ng kaunti. And then may makikita kayong ganito. So pwede na kayong mag-proceed. Pero sa akin guys, kulang yung pera ko kanina kaya hindi ako nakaproceed at hindi ko na na-screenshot. Pero kung okay na yan, pwede nyo nang i-click itong pay 260.74. Itong nasa baba. And then may makikita na po kayong transaction summary. So pwede nyo na pong i-screenshot to kasi nandito na po lahat yung transaction, yung reference number, transaction type, yung plate number ninyo. Tapos yung status kung makikita ninyo, success na yung nakalagay dito. Tapos nandito yung amount na binayad ninyo. Tapos kailan at anong petsa ninyo binayad yan.
So screenshot nyo yan para may pruweba kayo if ever may problema sa pagpapadeliver ng inyong plate number. At para sa mga nagtatanong kung mga ilang araw daw darating. So nasa yung iba guys 7 days lang or 1 week lang dumating na yung nasa mga syudad, pero kung nasa remote areas kayo, expect na lang kayo ng 2 to 3 weeks. Pero depende pa rin yan kung gaano kabilis yung courier na pinili ninyo.